Pilit niyang inalis ang pagkakatakip ng kamay nito sa bibig niya, ngunit hindi siya nagwagi. Where is she? I will get my daughter. Fuck! Mahina itong napahiyaw sa sakit noong kagating niya ang palad nito. Mabilis siyang kumawala sa hawak nito. Galit niya itong tiningnan ngunit sandaling natigilan sa itsura nito. Kahit ang buwan lang ang nagpapaliwanag sa paligid, kitang-kita niyang itsura nito. Tingin niya nga ay bumagay ang pagdagdag ng edad nito. Ang lakas ding makahatak ng maruming panga nito dahil sa papatubong balbas. Pinilig niya ang ulo upang bumalik siya sa wisyo. Mabilis niyang sinara ang pinto ng veranda upang hindi nito makita si Serenity. Anong ginagawa mo rito? Ngayon ka magpapakita kung kailan hindi na kita kailangan? Mahinang angil niya. Umigting ang panga nito at halos muntik na siya muling mapasigaw nung hilain siya nito sa braso. I have all rights to my daughter. Anong karapatan mong ipagkait siya sa akin? Gigil ngunit mababang angel din ito. Napamaang siya at gustong humalukip-kip. Ang kapal din ng mukha nito, no? Hindi ba't ikaw ang nag-deny na nabuntis mo ko? Tinanggi mo rin na may relasyon tayong dalawa. Tapos ngayon pupunta ka rito at sasabihin may karapatan ka sa anak ko? Aba naman, Johan. Kuhupal ka rin no? Sana kanina ka nagpakita at sinabi ang mga yan para malaman ng lahat na hindi ako baliw. At nagsasabi ako ng totoo sa relasyon nating dalawa noon. Hindi niya mapigilang sumbat. Hiningal siya sa lahat ng sinabi niya, samantalang pumirmi lang ang mga labi nito. Dumiin ang hawak nito sa braso niya kaya't pilit niya iyong binawi. Natamemye ka riyan. Duwag ka kasi. Hindi mo kayang panindigan ng kasalanang ikaw naman na nag-umpisa. Iniwan mo ako sa ere tapos ngayon magpapakita ka na para bang kasalanan ko pa kung bakit hindi mo nakilala ang anak mo? Hindi niya mapigilang sabihin lahat ng hinanakit niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ito umaaktong ganoon. Na para bang siyang may kasalanan kung bakit ito nalayo kay Serenity. Nakalimutan yata nitong hindi siya nito pinaglaban sa mga magulang niya. I never left you. Yeah, and fuck you. Kung ang pagpapadala mo ng pera at mga gamit ang definisyon mo ng pagsama sa akin, pues magsama kayo ng pera at mga gamit mo. Nanggigigil talaga siya rito. Kung pwede lang itong sampalin ng malakas ay ginawa na niya. Takot niya lang na magising ang anak niya at mga magulang niya. Ngunit natigilan siya. Perpektong pagkakataon na yun upang patunayan na dinadalaw talaga siya ni Johan. Sa naisip ay agad niyang hinawakan ng malaking braso nito. Hindi nga yun kasya sa kamay niya pero diniinan niyang hawak dahilan upang bitawan siya nito. Hinila niya ito ngunit hindi ito nagpatangay. What are you trying to do? Nalilitong tanong nito noong buksan niya ang pinto ng veranda upang makapasok sila sa loob. Lilinisan ko ang pangalan ko sa mata ng mga magulang ko. Nandito ka na rin naman. Patunayan na lang natin na ikaw ang dumadalaw sa akin tuwing hating gabi. What the hell? Napalakas ang boses niya noong bawiin itong braso at muli isara ang pinto. Naguguluhan niya itong nilingon. Natataranta ito kung paano bababa paalis doon. Humalukip-kip siya noong humawak ito sa railings at balak yatang tumalon paalis ng veranda. Umirap siya. Duwag ka talaga. Wala ka talagang paninindigan. Mas lalong hindi ko ipapakita ang anak ko sa'yo. Sige, tumalong ka riyan at matuluyang ka sanang animal ka. Bulong-bulong niya nakanatigil nito sa akmang pagtalon. Napasiksik siya sa pinto noong umarap ito at madilim ang tingin na ginawad sa kanya. Kukunin ko pa rin ang anak ko. She belongs to me. I am his father. Pagdidiinan nito na hindi niya magets. Gets niyang ito naman talaga ang ama pero hindi niya makuha kung bakit pinipilit nitong kunin ang anak niya. Asawa ito ng ate niya at malamang na magkikita sila sa mga gatherings. Tsk, kukunin mo ang anak ko? At ano? Aampunin mo kunwari? Sige, gawin mo. Tingnan ko lang kung hindi ka masampal ng ate ko. Pinagtaksilan mo na nga siya tapos iuuwi mo pang anak ng babae mo. Maanghang niyang bigkas. Pumikit ito ng mariin na tila talagang naiinis na sa kanya. Woman, you don't know what you are saying. Mag-enjoy ka na habang kasama ang anak ko. Pagdidiin nito bago tuluyang tumalon pababa. Namilog ang mga mata niya at napalapit sa railings at tinanaw ito. Gumulong ito sa damuhan at tingin niya ay nasaktan matapos makitang nalukot ang mukha nito. Napairap siya. Bobo, yung hagdan mo nandito! Tinuro niya ang hagdan na nakasandal sa pader. Hindi siya nito nilingon pero galit na tumayo at binuhat ang hagdan na dala nito. Pumirmi ang mga labi niya at tinanaw itong tumakbo paalis ng mansyon. Nanliliit ang mga mata niya noong makitang sumakay ito sa pick-up. Pero level up na yata ito dahil mukhang mamahali ng sasakyang gamit nito pang akyat bahay sa kanya. Pwede naman siyang dumaan sa pinto.
At bakit umalis pa siya samantalang pwede naman siya makitulog kay ate? Naguguluhan man ay pinagkibit-balikat niya yon. Napagtanto niya rin na baka balikan siya nito sa susunod na gabi, kaya nagpasya siyang bumalik na lang sa kondo na binili niya. Ayaw mo na rito? Hindi ko pa nakakalaro ang apo ko. Hinanakit ng daddy niya. Nasa hapag na sila at kumakain. Sila naman ay nakabihis na. Pinaghintay na nga lang sa sala si Serenity. Ayaw niyang makarinig ito ng pasaring mula sa ate at mami niya. Umismid ang ate niya habang ang mami niya ay inaasikaso si Amethyst. I don't feel safe here anymore. May gumagala kasi sa gabi na asawa ng iba. Nagpapaka-Spider-Man pa. Parinig niya. Nababaliw ka na naman yata. Sinasabi mo bang dinadalaw ka ulit ni Johan? Gigil na tanong ng ate niya. Umikot ang mga mata niya. Ayaw na lang niyang sumagot kaya't pilit siyang ngumiti sa ama. I'm sorry, Dad. Dadalaw na lang kami ulit. Bumuntong hininga ang ama niya. Be safe. Tumawag ka kapag nasa kapahamakan ka. Habilin nito. Mas maganda yan. Magtago ka muna ulit para naman mawala ang balita. Parinig ng mami niya noong patalikod na siya. Kumuyom ang kamao niya at gustong sumagot pero pinigilan niya ang sarili. How ironic, diba? Noon na yung daddy niyang nagpupumilit na ipasok siya sa mental at ang mami niyang nakakaintindi sa kanya. Pero ngayon mukhang bumaligtad ang sitwasyon. Are you alright, Mommy? Nag-aalalang tanong ni Serenity nung mag-abang sila ng taxi sa labas. Lumabi siya at tinawakan sa kamay ang anak. I'm fine. How about you? Ayos lang na bumalik na talaga tayo sa kondo? Ngumiti ito. I told you I don't feel at home here. Mukhang galit po sa akin si Lola at si Tita Adela. Shh, don't say that. They love you. Nagulat lang sila. Tumango ito pero alam niyang hindi ito sumasang-ayon. Kilala niya ang anak niya. Pareho lang sila ng likaw ng bituka. There's the taxi, Mommy! Taxi! Kinawayan itong dilaw na sasakyan. Naningkit ang mga mata niya roon dahil sa init pero wala namang magawa noong pumarada sa harap nila. Ewan ba niya pero sumama ang pakiramdam niya. Luminga pa siya sa paligid kung may ibang taxi pa ba pero wala na. Nabuksan na ni Serenity ang pinto sa backseat at hinila na siya papasok doon. Let's go, Mommy. I want to sleep more. Huh? Sure, you can rest along the way. You can take a nap. Natigilan siya matapos malingunan ng driver. Lalo pa tila pamilyar ito sa kanya. Nakakap itong itim at nakashade pa kahit nasa loob naman ng sasakyan. Binugso siya ng kaba at gusto nang ilabas doon ng anak, ngunit umandar na ang sasakyan. Sandali, hindi ko pa sinasabi ang address ko. Tinitigan niya ito at nangilabot siya matapos makitang pamilyar nitong panga. Papatubo pa lang din ang balbas nito. Namamaligmata ba siya o ano? Where do you live? Ibig ko sabihin, saan ko kayo ihahatid? Magaspang na tanong nito na nagpalaki sa mga mata niya. Johan? Hindi niya mapigilang bulalas, ngunit hindi ngumiti ang lalaki. Abot-abot ang kaba niya habang nakatitig sa lalaking nagmamaneho. Iyakap niya rin si Serenity. Ewan ba niya pero ang sama ng pakiramdam niya sa lalaki. Kahawig ito ni Johan base sa suot na kopya. Napahiya pa siya kanina noong tawagin itong Johan. Sa harap na lang ng building, natameme siya at bahagyan ng laki ang mga mata nung idiniretso nitong taxi sa parking space sa basement. Uy! Hindi pwede ang taxi dito! Sita niya rito ngunit hindi ito nakinig. Nagmaneho lang ito na para bang pag-aari nitong building na yon. Napapikit siya ng mariin at gustong magmura kung hindi lang nakatingin si Serenity. Malayo pa lang sa guard na nagbabantay sa parkingan ay hiyang-hiya na siya. Hinanda na niya ang sarili na masermonan sa pagpapapasok ng taxi. May driver's license ka? Kapag ikaw pinakulong, wag mo kaming idamay. Hinis ng litanya. Tamad lang itong sumanda sa driver's seat. Binaba ang bintana noong makalapit sa pwesto ng gwardya. Akala niya sisitahin sila pero laking gulat niya noong sumaludo pa rito ang gwardya. Para siyang tinuklaw ng ahas at hindi nakaimik. Dinig pa niyang humagikik si Serenity sa reaksyon niya. Mommy, you look like you've seen a ghost. Kilala po ni Manong guard si Manong driver. Pangaasar ng anak niya. Naliliit ang mga mata niya at hindi matanggap ang pagkapahiya. Lalo pa siyang nairita matapos makita ang pag-angat ng gilid ng labi nito. Na tila nagmamayabang sa kanya. Sa inis niya nga ay agad siyang bumaba noong pinark nito ang taxi malapit sa elevator. Let's go, Serenity. Nagtataka man ang anak niya ay agad niya itong hinila palayo sa taxi na yon. Dumiretso sila sa elevator at agad niyang pinindot ang floor button nila. Gigil pa nga siyang umirap kahit hindi nakaharap ang lalaki.
Mami, hindi ka nagbayad kay Manong driver. Biglang nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ni Serenity. Napangiwi siya at nakonsensya. Kung hindi lang siya nainis dito, malamang na nakapagbayad siya. Naalala niya tuloy ang delivery boy na hindi niya rin nabayaran. Nagdalawang isip siya kung babalikan pa ba ang ground floor, ngunit hassle pa. Paglabas na lang ng elevator ay tumawag siya agad sa receptionist upang makisuyo sa gwardya. Pa-check lang sana kung nasa baba pa yung taxi driver. Nakalimutan ko kasing magbayad. Kagat-kagat niya ang hinlalaking daliri dahil sa sobrang guilty. Baka kasi may pamilya yung binubuhay, kawawa naman at nasayang ang gas sa kanila. Ma'am, umalis na po si sir, pero nag-iwan po ng sulat. Pakikuha na lang po dito sa ibaba. Ani ng babaeng receptionist. Sure, thanks. Pagkababa niya ng tawag ay nalingunan niya si Serenity na nakapamewang sa kanya. Umiling-iling pa ito. Mommy, this is not so you. Maarting bigkas nito na siya namang kinairap niya. Napasimangot ito noong isama niya pabalik sa reception area. Agad nang umiti sa kanyang nakausap na receptionist. Tipid na ngiti ang sagot niya bago kinuhang iniabot nitong papel. Ang gwapo po ng driver. Ang swerte niyo naman, ma'am. Humahagik-hik pa ang receptionist. Nangunot ang noo niya at gusto itong irapan. Hindi dahil sa nainis siya kundi dahil naiirita siya na nagapuhan ito sa hambog na driver na yon. Naiiling na lang niyang ginaya pabalik sa itaas si Serenity. Sa elevator na rin niya binasa ang sulat at halos mapanganga siya sa ganda ng sulat kamay nito. Kung hindi niya lang alam na driver ito'y pagkakamala niyang may-ari ng malaking kumpanya. Hindi na muna kita sisingilin. Pakitabi ng pera ko. Sa susunod na kukunin ko sa'yo triple na ang interes ng pamasahing pinagkait mo sa akin. Para 300 lang tinakbuhan mo pa ako. Wala sa sariling basa niya sa iniwan nitong sulat. Napamaang siya habang si Serenity mahinang natawa. Umakyat yata ang dugo niya sa mga pisngi at sa ulo niya. Literal na high blood siya. Pinagmukha pa siya nitong silisigang. Gago, buisit. Mahinang-mahinang mura niya. Mami, lesson learned. Matuto pong magbayad. Nangiinis na sermon ng anak niya. Pumikit siya ng mariin. Baka gusto pa ng lalaki niya na isampalin niya ng libo-libo. Nagtagi sa ngipin niya at muling sinulya pa ng sulat. Napatitig siya sa malaking letrang nasa dulo. R? Tanong niya sa sarili. Napakurap siya. Napakapamilyar ng sulat nito. At kung iisipin niya ay kanina pa pamilyar din ang boses nito. Sumama bigla ang pakiramdam niya. Hanggang gabi iyon ang iniisip niya. Idagdag na rin ang kaba niya na baka sumulpot kung saan si Johan. Saktong katatapos niyang mag-blower ng buhok noong tumunog ang cellphone niya. Nagsalubong ang kilay niya sa hindi kilalang numero. Wala sa loob niyang nasagot yon. Sino to? Mahinang tanong niya. Pero mabibigat na paghinga ang narinig niya. Tatapusin na nga sana niyang tawag sa pag-iisip na prank call iyon. Ngunit nagsalita ito. I'm here in front of your door. Mabigat na bigkas nito na tila hinihingan. Namilog ang mga mata niya at nilukob ng takot. Sino ka ba? Open this door and give my daughter to me. Madiin at paos na bigkas nito dahilan upang mabitiwan niya ang cellphone. Nanlalaking mga mata niya matapos makilala ang boses nito. Sigurado siyang si Johan ang kausap niya. Agad siyang tumungo sa kama at niyakap ang anak niya. Hindi niya alam kung anong gustong mangyari ni Johan at ganito ito kadesperadong makuha ang anak niya. Humigpit ang yakap niya kay Serenity. Hindi niya palalagpasin ang ginawa nitong pagsunod sa kanila, kaya naman kinabukasan ay bumalik sila sa mansyon. Are we going to sleep here again, Mommy? Nagtatakang tanong ni Serenity. Hinawakan niyang palad nito at halos magmarcha papasok sa bahay nila. Hindi siya sigurado kung naroon ang ate niya at si Johan, pero susugod pa rin siya. Ngunit nagpanting ang tenga niya matapos marinig ang tawa ni Amethyst at Johan. Imbis na matuwa ay kumulo ang dugo niya sa lalaki. Pagdating sa salay na mataan niya agad ito, nakatalikod sa pinto. Wow naman, ang saya mo yata ngayon habang kagabi halos takutin mo kami. Sarkastikong parinig niya, nawala ang tawa sa paligid. Napatingala sa kanya si Amethyst. Hindi niya ito pinansin at kay Johan lang nakadirekta ang atensyon niya. Bakit pa napakadesperado mo, Johan Silvestre? Kung gusto mo ng oras sa anak ko, makipag-usap ka ng maayos. At hindi nagbabantang kukunin ang anak ko. Tingin niya ay natakot sa kanya si Amethyst dahil sumiksik ito kay Johan. Hinawakan ito sa kamay ni Johan bago humarap sa kanya. Ngunit nakanggulat niya matapos makita ang malinis nitong mukha. Walang papatubong balbas at hindi basagulero ang aura. Napaka-inosente pa rin itong tingnan kahit na 5 taon nang lumipas. Ibang-iba noong makita niya ito sa veranda. Napakamot ito sa batok. I didn't know you were back, Emilia.
And I don't have any idea what you are saying. Umawang ang mga labi niya at alam niyang mukha siyang tanga na nakatingala rito. Hindi lang kasi itsura nitong nakakapagtaka kundi pati ang laki ng katawan nito. Ang bilis naman nitong pumayat. Hindi sa kuyahayat ito pero mas matipuno ang Johan na nakaharap niya sa veranda. I guess you're back with your daughter. Humina ang boses nito matapos matitigan si Serenity. Kitang-kita niyang gulat sa mga mata nito at ang pag-awang ng labi. Pagkakita sa anak niya. Ngunit nawala ritong atensyon niya noong kumawala sa kamay niya si Serenity. Daddy, finally! Humihikbi itong tumakbo patungo kay Johan na hindi na niya napigilan. Bumakas ang lubos na pagtataka at gulat kay Johan. Bakit niya ako tinatawag na Daddy, Emilia? Nalilitong tanong nito na hindi niya masagot. Noon at kahapon ay sigurado siyang si Johan ang ama ng anak niya. Pero ngayon, nagtatalawang isip na siya. Bakit mo tinatawag na Daddy ang daddy ko, Serenity? Nalilitong tanong din ni Amethyst. Nilingon niya ang anak niya. Nangingilid ang luha sa mga mata nito tila nangihingi ng tulong sa kanya. Come here, baby. Lumapit ito sa kanya kahit pa alam niyang gustong-gusto na nitong yakapin si Johan. Mommy, he's my daddy, right? Huminga siya ng malalim. Okay lang ba na hanapin mo muna ang lolo mo? Kakausapin ko lang ang daddy mo. Halatang nagdalawang isip ito pero tumango rin. Humakbang ito patungo sa kusina. Kita pa niyang sumunod dito si Amethyst. Pahagya siyang kinabahan na baka awayan ni Amethyst ang anak niya pero naalala niyang kaugali niya ito at hindi magpapatalo. She looks exactly like Amethyst. How come? Nalilitong tanong muli ni Johan noong wala ng dalawang bata. Kumuyom ang kamao niya at pinaliit ang mga mata. Sinuri niya mabuti kung umaacting ito. Imposible talagang hindi nito alam. Imposible din na ang bilis magbago ng itsura nito. Hanggang ngayon ba magkukunwari ka pa rin na walang alam kahit na nakikita mo ng ebidensya? Kitang-kita mo ng anak mo sa akin pero nagpapakamalinis ka pa rin? Tinaasan niya ito ng kilay. Akala ko ba gusto mo siyang kunin? Nangunot ang noo nito at mas lalo yatang naguluhan. What? I swear I never slept with you. Oh come on, Johan. First day ko ngang matulog dito ay umakyat ka agad sa veranda ko. Really? Ngayon pa lang ako nagpunta dito, Emilia. Natatawang sambit nito na tila ayaw siyang paniwalaan. Pumirmi ang mga labi niya at tinitigan itong mabuti. Hindi ito mukhang nagsisinungaling o baka magaling lang itong magtago. I think it's much better if we talk this out with your family because honestly, I have no idea about your accusations. Napakamot ito sa batok. Umirap siya at humalukip-kip. Ngayon pa lang ay naiisip na niyang sasabihan na naman siyang baliw dahil sigurado namang itatanggi siya muli ni Johan. Humalukip-kip siya. No thanks. Akmang tatalikuran na niya ito ngunit pinigilan nitong siko niya. Napatitig siya sa kamay nitong nakadampi sa balat niya. Wala siyang maramdaman ni katiting na excitement doon. Hindi kagaya dati at hindi kagaya noong dinalaw siya nito sa veranda. Sa tingin ko kailangan talaga nating pag-usapan. It's not a joke that your daughter's face is screaming a Silvestre. Because she is. Bakit kasi dinay mo pa? Pumikit ito na tila na uubusan na ng pasensya sa kanya. I swear to God, I never cheated, Emilia. Tamaan man ako ng kidlat ngayon ay hindi ako nagpunta sa kwarto mo o ano pa man. Tamaan ka nga sana. Huling singit niya bago ito tuluyang tinalikuran. Akala niya'y nakatakas na siya sa hinihingi nitong pag-uusap. Ngunit kinagabihan ay nasa tabi sila ng swimming pool. Kaharap ang buong pamilya niya. Si Amethyst at Serenity lang ang wala roon. What is this again, Emilia? Sasabihin mo na naman na anak ni Johan ang anak mo? Maanghang na tanong ng ate niya. Sumimsim siya sa tasa bago itinaas ang kilay niya. Ano ba dapat? Kamukha niya si Amethyst. Sige nga, ipaliwanag niyo yon. Hamon niya matapos ibaba ang tasa. Umirap ang ate niya habang ang mami niya ay natahimik. Ang daddy naman niya ay nangunot ang noo. Binalingan niya si Johan. Depende na lang kung may kambal ka, Johan. Yun ang posibleng naiisip niya. Respect him, kuya mo pa rin siya. Gigil na sita sa kanya ng ate niya. Umismid siya. Paano naman niya tatawagin kuyang lalaking ilang beses niyang nakasama sa kama? It's fine, Edela. I don't mind. Pagpapakalma ni Johan sa ate niya bago siya nito lingunin. Wala akong kambal. Nagtataka nga ako kung bakit siya kamukha ng anak ko. Ayoko mong insulto pero may chance ba na naging karelasyon mo ang ama ko? Nahampas niya bigla ang mesa sa tanong nito.
That's ridiculous. Ang tanda na ni Don Ronel Silvestre para patulan ko. Pwede ba wag mong ibaling sa ama mo ang kasalanang ikaw naman ang gumawa? Dinuro niya pa ito sa sobrang inis. Nanggigil talaga siya sa bintang nito. Hindi naman siya siraulo para patulan ng ama nitong mas matanda pa sa daddy niya. Calm down, Emilia. We're just thinking about possible things here. Sermon ng mami niya. Binabati ng mami niyang nakaduro niyang daliri na kanyang kinairap sa sobrang inis. Bastos na kung bastos pero hindi niya matanggap na ganoon ang iniisip nila. Masyado ka namang defensive. Hindi nga si Johan ang ama ng anak mo, tapos ay wala pa siyang kambal. Si Don Ronald Silvestre na lang ang choice mo kung gusto mo ng lahi nila. Nakangising bigkas ng ate niya na muling nagpainit sa ulo niya. Nagtagis ang ngipin niya ngunit pinilit na sarkastikong tumawa. Sige, ipilit niyo na si Don Ronel ang ama ng anak ko. Kung totoo man yan, kay Serenity lahat ng mana at walang matitira sa inyo. Agad siyang tumayo't hindi na hinintay pang sasabihin nila. Paikutin man ang usapan, sa huli ay siya pa rin ang talo. Napailing na lang siya at inasikaso si Serenity bago matulog. Kung hindi lang sila ginabet, kung alam lang niya na aakusahan siya ng ganoon ay sana bumalik na lang sila sa kondo. Mommy, Amethyst was crying earlier just because I called her daddy as my daddy. Tama naman po ako, diba? Siya naman ang daddy ko. Nagsusumamong tanong nito. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Ayaw niya na nang lilimos ng pagmamahal ang anak niya. Pero hindi niya rin maibigay ang pamilyang buo rito. Tanging mamanahin ang kaya niyang ipaglaban sa ngayon. Huwag mo muna siyang tawaging daddy, anak. Tanging nasampit niya. Mabuti na lang at hindi na ito nagtanong. Nakatulog din ito pero siya'y hindi makatulog. Tanga siguro siya pero hinihintay niyang may magbukas ng veranda. Iniisip niyang dadalaw si Johan lalo pat nasa kabilang kwarto lang ito. Ngunit nakatulog na lang siya'y hindi naman nangyari. Nagising na nga lang siya sa sikat ng araw. Wala na rin si Serenity sa tabi niya. Naisip niyang nasa ibaba na at kasama si Amethyst kaya sinulit niyang pagligo. Pinatuyo niya ang buhok bago bumaba. Sa kusina siya dumiretso kung saan dinatnan niyang mommy niya na naghahanda ng almusal. Nagtaka pa siya na hindi pa yata gising ang ate niya. Na-stress ang ate mo kagabi. Aminin mo na lang kasi kung lumapit ka kay Don Ronel. Mommy, stop! Tingin niyo po ba may oras akong makipagkita sa matanda? Isa pa kayo mismo ni dading nagkulong sa akin at kumuha ng susi ng sasakyan ko. Di ba nga'y hatid sundo pa ako ng driver? Pagpapaalala niya sa nangyari noon. Natahimik ito kaya't napailing siya. Huwag niyo naman pong sirain ang pagkatao ko o gawan ako ng kwento. Respeto na lang bilang tao kung hindi niyo ako kayang irespeto bilang anak niyo. Anong sabi mo? Hinarap siya nito na may hindi makapaniwalang tingin. Wala po. Hanapin ko muna ang anak ko at baka inaalipusta na. Hindi niya mapigilang sambit. Umalis na siya sa kusina. Nakita niyo po ba si Serenity? Tanong niya sa katulong nakakapasok lang ng bahay. Ngumiti ito sa kanya at tinuro ang labas. Kanina pa po sa garden. Ang sabi niya isasama siya sa daddy niya. Napatango siya matapos maisip na sumama ito kay Johan. Akmang tutungo siya sa garden ngunit nahagip ng tingin niya si Johan na pababa ng hagdan. Nagsalubong ang kilay niya at namewang rito. Nasaan si Serenity? Taas kilay na tanong niya rito. Kumunot ang noo nito. Kagigising ko lang, Emilia. Naningkit ang mga mata niya ngunit naunahan pa siya ng katulong na magtanong. Po, pero ang sabi po ni Serenity ay sasama sa inyo. Tumakbo nga po sa garden. Paliwanag ng katulong. What? Totoong kakagising ko lang. Swear, Emilia. Kakalabas ko lang ng kwarto. Tarantang paliwanag nito kaya't kinabahan siya. Hindi siya nakakilos. Kung kagigising mo lang, sinong sinamahan ng anak ko? There is something wrong here. Bulalas nito bago tumakbo palabas. Sinundan niya ito at sa garden ang punta. Lalo siyang kinabahan noong walang makitang Serenity roon. Shit! Nasaan ang anak ko, Johan? Galit niyang baling dito. Nagtaas ito ng mga kamay. Believe me, kakalabas ko lang. Hindi akong sinamahan niya. It must be someone else.